Ano ba ang pananaw? Ang ganda ng panyo mo, kulay stabilo. Okay, anong pananaw mo ba sa mga nagkakaroon doon ng HIV dyan sa call center? Bakit? Bakit nagkaganon? Siguro kasi normally kasi yung mga pang-graveyard, lalo na pagka nag-out sila ng mas maaga, they tend to parang fling with someone else. Parang Flirting? parang one night stand, parang ganon. Wow, talaga? Totoo ba yung ito sa atin lang to. Totoo bang minsan yung mga one night stand sa parking daw nangyayari yan? Kasi syempre. I'm not sure. I haven't tried kasi. Di ba? Subukan mo? I haven't Ay, mo tried. subukan. Hello. What's your name? Sweeney. Sweeney. Weenie. Oh, Winnie. Hi, Winnie. Is this your locker? Yeah. Can we just check what's inside? Come on. What's inside your locker? Gulo siya. Food. Food. Food and Then, clothes. kumot. Yes. Kumot and Pillow. pillows. Okay, why do you bring your own kumot? Because usually after shift, I slept in our... So if you're in the Quarters. graveyard shift, you can, opt not to go home and just sleep at your quarters. Pwede Yeah, yun? pwede. Lalo na itong summer. Kasi dito, libre aircon. Libre Sa aircon. bahay, mainit. Pwede palang na dito. Hindi ka na mag-rent pag dito ka nagtatrabaho. Pwede ka na matulog ka isang linggo. Diretso ko na lalo ng pag-graveyard ka kasi meron naman silang quarters, nakita nyo kanina. Pati yung mga lockers nila, meron silang magandang pantry, and everything. Hi, what's your name? Lyra. Lyra and? Don. Don. Yeah. Ano ba kayo? MU ba kayo? Hindi. Colleagues, teammates. Colleagues. Yeah. So palagay nyo, yan bang kumakalat na news na yan na HIV, dapat bang katakutan ng ating mga call center people in the house? Yeah. Medyo, kasi namin yan parang Line of business. line of business namin, call center. Parang iba tuloy nagiging nila. Hindi kasi nasa diary yan. Sorry nabasa ko lang at gusto lang natin linawin. Ang mga issues sa call center industry sasagutin dito lang sa Totoo TV! What's up mga kapatid? Ang kasama po natin ngayon ang congressman na batang-bata, ang congressman ng Kabataan Party List, walang iba kundi si Congressman Raymond Mong Palatino, right? Palatino. Alam mo, Maverick, mga kapatid, bumabakas talaga kay Congressman Mong yung kanyang kabataan. Dahil tignan mo, ako, 5 years ako yung mga ganyan tigyawat. Ano yung congressman mga puppy love yan Ibig sabihin, nagbibinata pa lang. Ito ba talaga yung ID nyo? Kasi Bakit? yung ID ko, ganito lang kalap-kaliit. Hindi kasi alam mo, Congressman, marami kasing politician na malabo ang mata. Alam nyo, meron tayong issue ngayon na ikaw daw ang author. Yung tinatawag nilang BPO Act of 2009, yung Workers Welfare Para sa mga call center. Call centers, Oh. Ano ba tong House Bill na to? But una kasi before natin na i-file yung bill na yan, pag sinabi mong call center, ang nababalitaan natin, ang narinig natin mula sa pamahalaan, paano yung mga magagandang balita? Ilan ang bagong call center facilities, ilan ang mga nakuhang empleyado ng call center, ito ay sunshine industry, dollar earner. Pero ang ating worry, hindi na pag-uusapan yung kabilang muka ng call center. Ito Which nga is? yung hindi sa lahat ng mga opisina maganda yung working condition, hindi lahat ng mga workers natin tama yung benefits. So, kaya nag-deliver ako ng speech dito sa Kongreso. At nagulat yung marami na ganito pala yung kalagayan. At na-vindicate po tayo early this year. Inamin ng Department of Health na yung health conditions ng maraming call center workers natin ay hindi maganda. Actually, tumataas pa nga yung incidents ng mga may HIV. Lagyan sila ng benepisyo na parang tigi-isang sako sila ng kondom. O kaya kapalan ng mga kondom para kumbaga naman mayroong proteksyon. Hindi kasi Ano ba yun? based from what I Actually, read. hindi lang naman sa unprotected sex nakukuha yung HIV. Asan pa? Ang isang titingnan ng DOH yung sa drugs yung Injection. So ano naman laman niya itong House Bill na to? tatlo po yung gusto natin mangyari sa bill na ito. Una, i-recognize yung karapatan ng mga call center workers na mag-form or sumali ng mga unions or associations. Pangalawa, dapat institutionalize yung occupational and health safety ng mga call center workers. Okay, Pangatlo and then po,
yung just compensation para sa mga regular workers sa non-working holiday. Kasi kung papansin niyo buong bansa holiday. Pero ang mga call center workers natin Hindi nakapag-holiday. hindi sila holiday Based. sahod. Oo, kasi exempted sila eh. Pero may mga nag-criticize sa inyo na redundancy bill lang daw rin to. Is it true? Well, marami dyan sa bill ay nakuha natin sa labor code. Yung iba galing sa recommendation ng DOLE. Pero kailangan nating ilagay yan sa batas. Tama, Kasi correct, hindi correct. lahat ng mga call center companies ay sinusunod yung nakasaad sa labor code. O kaya naman, feeling nila, hindi sila sakop. Correct. Kasi sila ay sunshine industry at pwede silang ma-exempt. Well, Congressman, maiba ako. Ito bang inyong lugar ay may implikasyon sa inyong pork barrel? Kasi parang cubicle, parang bang evacuation center, o kaya parang itikan. Eh dito parang sinaksak lang sila sa isang bodega. Tsaka may mga kaldero pa dito. Hindi kaldero yan, Ropo. Hindi Rice ba cooker kaldero? yan. Uy, social naman pala. Kala ko kanina may Rice kaldero. cooker yan. Eh, kasi I heard, yung mga urban legends na tinatawag, mga congressman daw natin, anybody na nakaupo sa gobyerno, mga parang barangay chairman, eh may tinatawag daw silang SOP na 10% from their budget. So is this true? Hindi ko alam. Wala kasi ako experience sa pork barrel. Hindi ka ba natutong pumitik dito? Wala pa. Ilang years ka na ng Hindi, congressman? bakit? Pwede mo naman iuwi itong mga kaldero, Congressman. At Kasi alam mo, kaya kami mga kaldero. Oh. Kasi full day kami nandito. Instead na yung mga kasamahan natin sa opisina, lumabas pa para bumili, mas tipid sa amin, di ba? Kung minuto na lang dito. Sa mga... Pero in fairness, mukhang, QCC. mukhang nagpichi-pichi kayo nitong nakaraan. Kasi pansit yan. Hindi ko alam na meron kami dito. Baka ito sa pork barrel nyo kinuha yung binambili nito, ha? Hindi, Okay. So, Congressman, balik tayo sa issue. 15 years. Kunyari ako, isang call center agent ako, tapos nag-work na ako for a call center for 15 years. Eh, pag kunyari, naisipan kong mag-retire o pumasok ng ibang industriya, eh, ano ba mangyayari sa akin? Tatanggapin pa ba ako? Yan ang tanong natin noon sa OFW after 10, 20 years sa ibang bansa. Anong gagawin ko dito sa correct. Pilipinas? Ngayon lang yung mga livelihood program, di ba? Yung reintegration. Ganyan din ang tanong natin. Yung outsourcing, hindi po yan permanent business activity. Ayan. Malay nyo, after 10 to 15 years, mag-decide yung mga kumpanya na doon na lang tayo sa original na bansa natin. Ayun. So, kailangan talaga may ma-offer na alternative career choice for our call center workers. So- At dapat, yung education system natin, magbigay ng tamang skills sa mga bata. Correct. Hindi lamang for the call center industry. Kasi may mga call center courses na ngayon. May tumira na bang mga refugees dito? Wala pa. Wala pa naman. Wala pa naman. Sige, sige. Congressman, Thank maraming you very salamat much, po. Congressman Raymond Palatino, Congressman ng Thank you. Kabataan Party List. In the house. So, yan, mga siblings. I hope may natutunan po kayo ngayon dito sa Totoo TV tungkol sa mga bagong industriya ang tinatawag nilang sunshine industry tulad nitong call center. Well, dito po sa Totoo TV, kahit po kailan, di po namin kailangan ng script. This has been your host. I'm Maverick Only. At siyempre, hindi po namin kailangan ng permit. This is Ariel with a capital A. At kami lang po ang sandigan ng tawang katotohanan lamang. Dito lang sa Totoo TV. Parang yung nagtatrabaho eh. Okay. Joseph Merwin Jesus. Hey, I'm Ariel with a capital A. Hello. Will we pass the interview? Interview. I would definitely not consider the applicant if you were the applicant is giving me those Oh, answers. so you mean to say you won't consider us as a serious applicant? So you should because of the answers we give Right. you? So the applicant should answer in a serious manner. Of course, because the person's applying for a job, so I should be getting serious answers. Right? Do you want horror films, horror movies? Very good. You don't like, so you won't like Maverick. Yeah.